So hindi lang mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung tuwang-tuwa sa nangyari kahapon sa pagpirma ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa New Agrarian Emancipation Act na nagko-condone ng lahat ng pagkakautang ng mga farmer beneficiaries. Maging si Super Ate mga kababayan, tuwang-tuwa. Ayan po. Napakagandang kaganapan mga kababayan kahapon sa Palasyo Malacanang. So ito po siya. Yung Pangulong Bongbong Marcos, tapos si Super Ate. Yan yung mga pictures mga kababayan. Si Secretary Estrella, Conrado Estrella ng DAR, nakaabot pa rin pala mga kababayan si Speaker Martin Romualdez, na late siya. Kaya sabi ni biniro ng kanyang pinsan ni President Bongbong Marcos, the late speaker niya. Hindi pala, na late lang niya. Pero alive and kicking pa rin. What? Ngayon, sabi ni Super Ate mga kababayan, tiyak na masayaan niya ang aking ama na si Presidente Ferdinand E. Marcos sa pagpasa ng New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ng aking kapatid na si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Biyernes, July 7. Layunin ng aming pamilya na matulungan ang ating mga magsasaka mula sa Presidential Decree number 27 ni Presidente Ferdinand Idralin Marcos hanggang sa aking ipinasang Senate Bill 178 o Emancipation of Tenants Act, at ngayon naman sa pagpirma ni Presidente BBM sa New Agrarian Emancipation Act. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Talagang mahal na mahal nila yung mga honorable farmers. The noble farmers, mga kababayan, yung gustong itawag ng ating Pangulong Bongbong. The noble farmers. Giving honor, mga kababayan, and glory dito sa sa trabaho at sakripisyo ng ating mga magsasaka. At gusto niya na sa pamamagitan nito, mga kababayan, maiangat ang status ng pamumuhay ng ating mga noble farmers. At maiahon sila sa kahirapan po sa pamamagitan ng full support na ibibigay sa kanila para yung mga lupa na kanilang natanggap ay maging productive po, makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng kanilang pamilya at saka ng buong bansa. Nagpaabot po ng video message si Super Ate. Nang pinanood ko, abang nagsasalita siya, lumuluha mga kababayan sa tuwa. Naging emotional siya po sa kanyang mensahe dito sa video. Pakinggan ninyo po, mga kababayan, si Super Ate. Dito sa pagpirma ng condonation ng mga utang ng ating agrarian reform beneficiaries. Alam po ninyo ang katotohanan, yung Presidential Decree PD 27, ang kaisa-isang sinulat ng aking ama, Ferdinand Marcos, ang dating Pangulo, sa kanyang sariling kamay. Sinabi nga niya kung maaari, isusulat daw niya sa dugo dahil yan ang inalay ng ating mga magsasaka upang napaluha siya. Upang tinatrabahuan nila. Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336 and Senate Bill 1850 shall now become known as
So yun mga kababayan, yung madamdaming pahayag, emotional na pahayag mga kababayan. Siyempre tuwang-tuwa siya. Sa sobrang tuwa ni Super Ate mga kababayan, talagang napaluha siya. Kasi natupad na yung pangarap ng kanyang tatay. Unang-una si Presidente Duterte na pumayag na isingit natin doon sa Bayanihan 2 para mapawi ang hirap ng taong bayan dahil Yun. sa pandemic. Itong Ayun na ba yun? Nawala? So ganun kamahal mga kababayan ng pamilya Marcos simula sa kanyang tatay, tatay ni na Amy at Bongbong Marcos, former President Ferdinand Idralin Marcos, ang ating mga maralitang magsasaka. Ngayon lang ito mga kababayan nangyari sa kanilang panahon. Kaya very historic po. Imagine close to 58 billion pesos na pagkakautang ng lahat ng mga beneficiaries, wala na silang babayaran. At bibigyan pa sila ng full support ng ating gobyerno para mapaunlad yung kanilang sakahan po. 610,000 farmer beneficiaries mga kababayan yung nagkinabang po rito. At more than 1 million hectares po ng lupa yung na-distribute libre para sa ating mga magsasaka. Kaya sabi dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, now is the time to give farmers the credit they deserve. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Marcos Jr. referred to them as the providers of our nation's sustenance and the providers of life to all Filipinos. Panahon na upang ang ating mga magsasaka, sabi niya po, na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. He said during the ceremonial signing of the new Agrarian Emancipation Act sa Palasyo Malacanang kahapon. Meanwhile, the President encouraged agrarian reform beneficiaries to continue improving their livelihoods and thrive, assuring them of government support. Let us work together to realize this dream, our dream, as it was my father's dream, to give every Filipino farmer and his or her family a life beyond mere survival, a life free from want, from hunger, or fear of the future, a life of dignity, abundance, and prosperity, sabi po ng ating Pangulong Bongbong. Sabi po ni Senator Amy Marcos, mahigit anya 15 taon na ang nakakaraan mula ng lagdaan ng aming ama ang Presidential Decree number 27. Itinuloy ko itong ipaglaban noon at nagpasa ng Senate Bill 178 o Emancipation Act of Tenants Act. So ngayon naman anya ay ganap na itong batas dahil pinirmahan na ng aking ading na si Presidente BBM ang New Agrarian Emancipation Act. So very historic mga kababayan yung nangyari kahapon sa Palasyo Malacanang. Kaya naging emotional po si Super Ate. Di ba? Yan po ang totoong may pagmamahal sa mga mahihirap. Ngayon, baka lang gusto ninyo po itong itry, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Green. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Painan po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.